Kamusta sa lahat at maligayang pagbabalik sa Tongs Animex Recap. Ngayon, susuriin ko ang One Piece Film Gold para sa inyo. Sa bahaging ito, inimbitahan ng grupo ni Luffy sa pinakamalaking kasino sa mundo, isang lugar kung saan gawa sa ginto ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli sila sa pakana ng isang napakadelikadong tao. Kilala siya bilang pinakamayamang hari ng mga kasino sa mundo, isang taong nagmamay-ari ng 20% ng ginto sa buong mundo. Sa puntong ito, napagtanto ng grupo ni Luffy ang madilim na bahagi ng gintong lungsod na ito. Kaya't sinubukan niya at ng kanyang mga kasamahan na lumaban sa kanya upang iligtas ang lahat ng tao sa lungsod na ito, tulungan silang makatakas mula sa malupit at umaalipin na rehimen ng mayamang individual na iyon. Kasalukuyang binabantayan ng Navy at ng World Government ang isang matakaw na babae. Ang pangalan niya ay Olga. Siya lang pala ang nakakaalam ng lokasyon ng nawawalang isla. Ang islang iyon ay nagtataglay ng napakalaking halaga ng purong ginto na maaaring bilhin ng buong mundo. Pero kahit anong gawin nila, ayaw sabihin ni Olga. Biglang inatake ang Navy, ng isang crew ng pirata na dalubhasa sa treasure hunting. Nag-aalala ito sa Vice Admiral, dahil hindi nila makita kung nasaan ang kalaban. Biglang lumitaw ang isang taong nakasuot ng pink na jacket. Ang kanyang kakayahan sa Devil Fruit ay camouflage. Sa sandaling ito, lumilitaw din ang kapitan ng kanilang crew. Agad niyang inihagis ang mga kadena na tumusok sa barko ng Navy. Ang kanyang mga subordinate ay nagsimulang umatake sa Navy. Ang layunin din pala nila ay makuha si Olga. Habang sinusubukan ng agent ng CP0 na ito na ilayo si Olga, dahil kailangan niyang protektahan ang sikreto ng purong ginto, bigla silang naabutan ng kapitan. Madali niyang natalo ang Navy gamit ang mga kadena. Napagtanto ni Olga ang kanyang intensyon dito, ay ginto din. Kaya nagtatanong siya, gusto mo rin ba ang ginto, di ba? Pagkatapos ay tulungan mo akong makatakas dito. Agad niyang inatake ang miyembro ng CP0. Habang ang dalawa ay mahigpit na nakikipaglaban sa isa't isa, sinasamantala ni Olga ang pagkakataong ito para makatakas. Nang makitang tumatakbo si Olga, agad niyang tinalo ang CP0 para habulin si Olga. Sa panig ni Olga, akala niya ay nakatakas na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan nila siya. Natagpuan ni Olga ang kanyang sarili na napapalibutan nila. Si Mad, pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang maalamat na isla ng alchemy. Ngunit si Olga ay nanatiling hindi nabigla, agad niyang tinawag ang kanyang alaga upang sumagip, kaya tumalon si Olga sa dagat, sumakay sa kanyang butiki upang makatakas. Nakita si Olga na tumatakbo palayo, ngunit nanatiling ganap na walang pakialam si Mad at agad na umalis. Tiwala siyang mahahanap niya si Olga at makukuha ang purong ginto. Lumalabas na ang utak, si Grand Tesoro, ay kumuha ng kanyang mga tauhan ng pirata upang hanapin ang Golden Island. Sa panig ng CP0, napagtanto nilang nabigo ang plano, kaya iniulat nila ang balita sa kanilang punong tanggapan. Sa sandaling ito, tumatakbo pa rin si Olga at ang kanyang alaga. Biglang nakaramdam ng gutom si Olga. Sa kabutihang palad, nakita niya ang barkong pirata ng mga tauhan ni Luffy. Nang makita ang mga taong ito na tila sila ay hangal at mahina, nagpasya si Olga na nakawin ang kanilang pagkain. Samantala, habang nangingisda si Luffy, namataan niya ang isang butiki na may daladalang babae sa likod nito. Nagpasya silang iligtas ang babae. Agad namang naghagis si Luffy ng kapirasong karne para maakit ang butiki at hinila ito pataas, kaya nagawa niyang may sakay ang dalawa sa barko. Nang makitang walang malay ang dalaga, naging curious ang buong grupo, kaya agad siyang sinuri ni Chopper. Ngunit sa pagsusuri, wala silang nakitang mali sa kanya. Inakala ni Luffy na natutulog lang siya. Biglang, mabilis na nagkamali si Olga at nahuli si Luffy, at pinilit ang grupo na bigyan siya ng pagkain. Ngunit ang lahat ay walang pakialam, hindi nag-abala, na ikinagulat ni Olga. Tanong ni Luffy, gusto mo bang kumain ng singhot? Sa puntong ito, gaano man sila pagbantaan ni Olga, nananatili silang kalmado. Ngunit dahil sa sobrang gutom, hindi na nakayanan ni Olga. Mabuti na lang at dinalhan siya ni Sanji ng isang plato ng pagkain, kaya nilamon niya ang buong plato ng pagkain. Biglang napansin ni Robin ang simbolo sa kanyang damit na kumakatawan sa alchemy. Lumalabas, ang alchemy ay isang maalamat na isla na nawala 200 taon na ang nakakaraan. Sa puntong ito, kumain na si Olga ng buong kasiyahan. Na-curious si Luffy kung anong klaseng isla ang alchemy. Paliwanag ni Robin sa kanila, ang Alchemy Island ay isang metalurhikong isla, at isang lalaking nagngangalang Aesir ang lumikha ng purong ginto. Ito ay isang maalamat na metal, na nagtataglay nito ay mabibili ang buong mundo. Natuwa si Nami nang marinig na ang purong ginto ay mabibili ang mundo.
Ngunit tumanggi pa rin si Olga na ibunyag kung nasaan ang purong ginto, sa paniniwalang ang mga tauhan ng pirata ni Luffy ay masyadong mahina, hindi makakuha ng purong ginto. Dati pala, laging pinagsasamantalahan ng iba si Olga para maghanap ng ginto. Hindi man siya pumayag, nagpalit na ng damit ang grupo para maghanap ng ginto. Biglang nagsuggest si Nami, kung makakita sila ng ginto, hatiin ito sa 64% sa kanya. Ngunit iginiit ni Olga na sila ay masyadong mahina, kaya kinuha ni Nami ang kanilang mga wanted poster para ipakita sa kanya. Agad na nakilala ni Olga na malakas sila. Nagpasya siyang kunin ang buong grupo para maghanap ng ginto. Sa puntong ito, ipinahayag niya sa kanila na ang singsing na ito ay gagabay sa kanila sa Alchemy Island. Sa loob ng singsing ay isang fragment ng purong ginto. Biglang napagtanto ng grupo na may nakabantay sa kanila. Inatake nila ang barkong Sunny. Tumalon si Zoro para harangin sila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mad, na ikinagulat ni Nami, dahil minsan siyang nahuli ni Mad habang sinusubukang nakawin ang kanyang kayamanan. Napansin din ni Mad na ang crew ni Luffy ay nagtataglay ng observation hockey, dahilan para makita nila ang camouflage ability ni Spy Choppy. Nagulat ito kay Sanji, dahil ito ang abilidad na inasam niya. Kaya agad nilang nilusob ang grupo ni Luffy. Agad namang gumanti sa kanila ang buong grupo. Madali nilang hinarap ang lahat ng nasasakupan ni Mad. Agad nitong ikinagulat ni Olga, dahil napatunayang napakalakas ng grupo ni Luffy. Ngunit nakita ni Mad na ito ay hindi kapaniwalang kapanapanabik, kaya agad niyang ginamit ang mga kadena upang makuha si Olga. Agad din siyang hinila ng grupo ni Luffy pabalik, naiwan si Olga na natigil sa gitna. Sa kabutihang palad, napapanahong pinutol ni Zoro ang kanyang mga kadena, ngunit naging sanhi ito ng pagkalaglag niya ng singsing. Napagtanto ni Mad na nasa loob na iyon ang purong ginto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang singsing sa dagat. Biglang napansin ni Olga si Bombori sama na papalapit. Ito ay lumabas na ito ay isang napakalaking football fish. Ang biglaang paglitaw nito ay nagulat sa lahat. Agad na ibinuka ni Bombori ang bibig nito, na tila handa na silang lamunin ng buo. Habang i-activate na ni Frankie ang emergency escape system, mabilis na namagitan si Olga at pinigilan sila. Tanong niya, gusto nyo ba talagang mahanap ang purong ginto? Ang islang iyon ay nasa loob ng tiyan ng isda. Naintriga ang lahat, kaya inutusan ni Nami si Frankie na paikutin ang barko at dumiretso sa tiyan ng isda. Sa sandaling ito, kakaiba ang nakita ni Mad, kaya't nagpasya siyang tumalikod at sundan ng grupo ni Luffy. Dahil dito, lahat sila ay napalunok ng Bombori. Iniisip na ayos lang ang lahat. Nakapagtataka, napansin ng grupo na nakabuntot sa kanila si Mad, kaya tuloy-tuloy ang pagbangga niya sa barko ni Luffy. Ito ay lumabas na gusto niyang ang buong grupo ay bumangga sa tilaw ng isda. Kaya naman, agad na pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan upang ihinto ang Sunny Ship, na sinisiguro ang kaligtasan ng grupo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas si Luffy at nahulog sa dagat. Napag-alaman na hindi marunong lumangoy ang isang Devil Fruit user, nagpasya si Olga na tumalon pababa para iligtas si Luffy. Sa puntong ito, nahulog ang buong grupo sa tiyan ng isda. Sa panig ni Olga, nakita niya si Luffy. Sa sandaling siya ay nagkamalay, natagpuan ni Luffy ang kanyang sarili sa isang kakaibang isla. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang mahawakan niya ang tubig, napaso siya. Mabilis na ipinaliwanag sa kanya ni Olga ang nangyari. Iyan ang acid sa tiyan sa loob ng tiyan ni Bombori. Nang makita ang isang isla sa loob ng tiyan ng higanteng isda, labis na ikinatuwa ni Luffy. Ipinaliwanag ni Olga na ang tiyan ni Bombori ay may 3 digestive chamber. Kasalukuyan silang nakatayo sa unang chamber, habang ang alchemy, kung saan nakaimbak ang purong ginto ay nasa huling chamber. Bigla silang napalibutan ng isang grupo ng mga dinosaur, kaya agad silang tinalo ni Luffy, dahilan para tumakas ang mga dinosaur. Si Olga naman, ay nakaramdam ng tuwa dahil makakain na siya ng karne ng dinosaur. Sa makatuwid, pareho nilang inihaw ang dinosaur para sa isang pagkain. Sa puntong ito, ipinahayag ni Olga na 200 taon na siyang narito. Ito ay labis na ikinagulat ni Luffy. Si Olga pala ay isang matandang babae. Ikinwento ni Olga ang mga pangyayari 200 taon na ang nakalilipas. Namuhay siya ng mapayapa sa islang ito kasama ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, nang matagumpay na nakalikha ng purong ginto ang ama ni Olga, naging target sila ng pirata dahil gusto nilang kunin ang kanilang purong ginto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Bombori at nilamon ang buong isla. Sa paniniwalang namatay na ang kanyang ama, namuhay ng mag-isa si Olga sa islang ito sa loob ng 200 taon, hanggang sa hindi niya sinasadyang makatakas at natuklasan ng Navy. Sa kalaunan ay nakilala niya ang grupo ni Luffy.
Sa puntong ito, sinabi niyang matutulungan niya ang buong grupo na mahanap ang purong ginto at umalis sa lugar na ito, na nagpasaya kay Luffy, kaya't nagpa siya silang dalawa na magtulungan. Bigla silang inatake. Natuklasan pala sila ni Mad. Desidido siyang hulihin si Olga at kunin para hanapin ang ginto. Kung gusto mo siyang mahuli, kailangan mo muna akong talunin. Kaya agad niyang sinugod si Luffy. Agad na sinagot ni Luffy ang kanyang pananakit. Parehong nasangkot sa isang matinding labanan. Nang makitang makakawala si Luffy sa kanyang mga kadena, na ikinatuwa niya, biglang sumulpot ang mga tauhan niya. Nahuli na pala nila ang lahat ng grupo ni Luffy, dahilan para mag-alala si Luffy. Napagtanto na ginamit ni Mad ang lahat para bantaan siya, kaya tumayo si Luffy para mahuli siya. Sa puntong ito, hiniling niya kay Olga na akayin siya sa ginto. Gayunpaman, iminungkahi ni Olga na hatiin ang kalahati ng ginto sa kanya. Pumayag naman si Mad. Napagtanto ni Luffy na sinasamantala lang niya si Olga. Sa kabila nito, pinilit niyang sumama sa kanya at hiniling na wag niyang saktan si Luffy. Kaya pumayag naman si Mad at agad silang umalis, naiwan si Luffy mag-isa sa isla. Habang nag-iisip kung paano makakatakas, inatake siya ng isang dinosaur. Nilunok nito ng buo si Luffy, dinala siya sa pugad nito bilang pagkain ng mga sanggol na dinosaur. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling natalo ni Luffy ang inang dinosaur at nakatakas, dahilan para matakot ang mga sanggol na dinosaur. Bigla niyang napansin na may isa pang dinosaur doon. Isa pala itong matandang nag-cosplay bilang dinosaur. Pagkatapos ay kinalas niya ang pagkakatali kay Luffy. Sa puntong ito, sinabi niya kay Luffy, siya ay nilamon din ng Bambori sa loob ng 200 taon. Dahil sobrang daming dinosaur dito, kinailangan niyang mag-cosplay bilang dinosaur para mabuhay. Napagtanto ni Luffy na siya, tulad ni Olga, ay nakulong dito sa loob ng 200 taon, na ikinagulat niya. At sinabi niya, si Olga ay aking anak. Tuwang-tuwa si Acer nang malaman niyang buhay ang kanyang anak, ngunit nalaman din niyang nahuli ito. Nagpasya siyang samahan si Luffy sa pagliligtas sa kanya, kaya binuhat ni Luffy si Acer palabas. Napagtanto niyang kailangan nilang gumawa ng bangka. Biglang may nakitang butiki si Luffy, kaya agad niya itong nahuli. Alam niyang maaaring tumakbo ang butiki na ito sa tubig, ngunit tumanggi itong makipagtulungan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipag-usap si Acer dito, na ikinatuwa nito, kaya pumayag itong dalhin silang dalawa para hanapin si Olga. Samantala, kasama ang grupo ni Nami, napilitan silang magsagwan sa bangka ni Mad, habang si Robin ay nag-aalala, hindi alam kung nasaan sina Zoro, Sanji at Franky. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinontrol agad sila ni Mad. Napilitan silang ipagpatuloy ang paggaod ng bangka para sa kanya. Bigla niyang nakitang pamilyar si Nami dahil nahuli niya ito dati. Ito pala ay tinangka ni Nami na nakawin ang kayamanan ni Mad noon. Nagkataon, nakatagpo siya ng isang batang babae na nagtatangkang magnakaw. Pareho silang nahuli. Nang hindi inaasahan, ginamit ng dalaga si Nami bilang pain para makatakas. Bagamat nahihirapan si Olga na magtiwala sa sinuman, naniniwala pa rin si Nami na darating si Luffy upang iligtas sila. Sa panig ni Luffy, ipinagpatuloy nila ang paghahabol kay Mad. Nagkataon namang namataan niya ang barkong Sunny doon. Bigla silang inatake ng peking Zoro, Sanji at Franky. Si Spy Choppy pala ay nag-cosplay sa kanyang mga subordinate bilang Zoro. Gayunpaman, madali silang natalo ni Luffy, kaya ipinagpatuloy niya ang pagko-cosplay sa kanila, sa pagkakataong ito bilang si Acer, na naging imposible para kay Luffy na makilala kung sino ang totoo. Kaya, nagpasya siyang patumbahin ang buong grupo. Ngunit natakot si Acer na matamaan siya ni Luffy. Bigla, hiniling ni Luffy si Acer na magpakita ng nakakatuwang muka, kaya nakilala niya agad ang tunay na Acer at agad na pinatumba lahat ng impostor. Napagtanto ni Spy Choppy na masyadong malakas si Luffy, agad siyang tumakas. Samantala, pinangunahan ni Olga ang grupo ni Mad sa Alchemy Gold Island. Sa puntong ito, natuklasan niya ang isang sinaunang inscription ng wika na iniwan ni Acer, kaya agad niyang pinilit si Robin na magsalin para sa kanya. Lumalabas sa inscription na ang sinumang sumalakay sa tore ng karayom ay mamamatay. Nang maramdaman ang panganib, inutusan ni Mad ang grupo ni Robin na magpatuloy. Kaya nakarating sila sa isang kwarto na may organ. Napagtanto ni Mad na ang susunod na hakbang ay ang pagtugtog ng organ. Kaya naman, ginamit niya ang lahat para bantaan si Brook na humakbang. Sa puntong ito, nagsimulang tumugtog ng organ si Brook. Biglang nakilala ni Olga na iyon ang kantang kinakanta ng kanyang ina sa kanya. Biglang napagtanto ni Brook na may kulang sa musical score. Kaya naman nagkamali si Brook ng mga nota at agad na inactivate ang bitag sa silid. Buti na lang, ginamit ni Robin ang kapangyarihan niyang Devil Fruit para mahuli ang mga palaso. Agad na nag-transform si Chopper para tulungan si Brook,
para maipagpatuloy ni Brook ang pagtugtog ng piano na may peace of mind. Namangha siya na kahit sa ganoon kadelikadong sitwasyon, si Brook ay mayroon pa ring hindi natitinag na tiwala sa kanyang mga kasamahan, kaya nagpasya din siyang tulungan si Brook na kumpletuhin ang pyesa ng musika. Kinanta ni Olga ang kanta ng kanyang ina kay Brook. Dahil doon, matagumpay nilang naipasa ang hamon sa silid. Isa pang sipi ang lumitaw para magpatuloy sila. Habang naghahanda sila sa pagpasok, dumating si Spy Chope para ipaalam kay Mad na papalapit na si Lupi. Ito ang nagpasaya sa buong grupo. Nagpasya si Mad na mag-isang umakyat sa silid at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na pigilan si Lupi. Sa panig ni Lupi, nakasalubong niya ulit sina Zoro at Sanji. Sa paghihinala na sila ay impostor, dahil dito, sinalakay ni Lupi ang dalawa sa kabila ng kanilang sinabi. Dahil ayaw niyang maniwala sa kanila, kaya, ginamit ni Zoro at Sanji ang kanilang mga espesyal na galaw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lupi na sila ang tunay. Sa wakas, nakakuha si Franky ng sapat na materyales para ayusin ang barko at bumalik. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Lupi na ang grupong Nami ay nahuli ni Mad. Naggalit ito kay Sanji at agad siyang tumakbo para iligtas sina Nami at Robin. Hinabol sila ni Lupi at Zoro. Samantala, nanatili si Franky upang ayusin ang Sunny. Sa panig ni Robin, pinilit pa rin sila ni Mad na tulungan siyang makapasa sa isang hamon. Sa puntong ito, nakarating sila sa isang magma abyss. Para makapasa, kailangan nilang barilin ang dilaw na target sa kabilang bahagi ng gate. Isang tatlong sungay na dinosaur ang lumitaw, na nagudyok sa kanila na itapon si Chopper upang pigilan ang dinosaur. Samantala, tinutukan ni Usopp ang target. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang lumilipad na dinosaur, na nagpalihis sa bala ni Usopp. Habang sinusubukan pa rin ni Chopper na pigilan ang tatlong may sungay na dinosaur, gumawa si Usopp ng isang plano, nagpaputok ng bala na umiikot sa hangin upang maling idirekta ang lumilipad na dinosaur at tumagos sa gitna ng target. Sa wakas, matagumpay nilang naipasa ang hamon, na labis na ikinatuwa ni Mad. Sa puntong ito, nakarating na ang grupo ni Luffy sa monumento ng alchemy. Nakapagtataka, naghihintay na doon ang mga subordinate ni Mad at agad na naglunsad ng pag-atake. Kaya nagpasya sina Zoro at Sanji na pigilan sila para payagan sina Luffy at Acer na pumasok sa loob. Habang dumating ang grupo ni Mad at Robin sa huling silid, napilitan silang buksan ang pinto sa likod ng bukana ng estatwa ng buwaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagpasok nila ay tumikom ang bibig ng buwaya. Dahil dito, sinubukan ng buong grupo na pigilan ito upang magamit ang susi ng gate. Biglang nagulat si Nami sa kuryente. Napagtanto niya na ang pagpili sa maling landas ay mas lalong magpapasara ng bibig ng buwaya. Gayunpaman, hindi sumuko si Nami na subukang mabilis na buksan ang lahat ng mga kandado, na naging sanhi ng kanyang pagkahilo sa pagkabigla. Nagmamadaling pumasok si Olga para tumulong sa pagbukas ng gate, ngunit hindi niya nagawa. Mabuti na lang at saktong dumating si Luffy kaya agad niyang sinira ang buwaya para mailigtas ang lahat. Ikinagulat nito si Mad. Saway ni Luffy, "Bastos ka. Anong ginawa mo sa mga kaibigan ko?" Agad naman siyang inatake ni Luffy. Sa wakas, natagpuan ni Acer si Olga, na labis na ikinagulat niya nang matuklasan niyang buhay pa ang kanyang ama. Bigla siyang nag-activate ng isa pang bitag para makaalis doon ng buong grupo. Lumalabas na laboratorio pala ni Acer sa ibaba. Sa wakas, natagpuan nila ang purong ginto, na nagpasaya sa buong grupo. Sa sandaling ito, natagpuan ni Robin ang kanyang diary. Lumikha pala si Acer ng purong ginto upang pagalingin ang isang nakamamatay na karamdaman para kay Olga, dahil ang purong ginto ay maaaring makapagpabagal sa pag-unlad at pagtanda, at inilagay niya ang piraso ng ginto sa singsing. Kaya naman nabubuhay si Olga ng mahigit 200 taon. Ngayon napagtanto ni Olga na lahat ng ginawa ng kanyang ama ay para protektahan siya. Sa kabilang banda, gusto pa rin ni Mad na makahanap ng ginto, kaya nag-trigger si Acer ng bomba sa silid, na naging sanhi ng pagbagsak ng lahat. Buti na lang at nakatakas ang grupo ni Luffy sa oras. Sa pag-aakalang ligtas sila, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinabol sila ni Mad dito. Nahuli pa niya si Acer, na lubos na nakalulugod sa kanya, dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng purong ginto. Samantala, humingi ng tawad si Olga sa kanyang ama, na pagtantong ginawa niya ang lahat para sa kanya. Tanong ni Luffy kay Mad, "Anong nagpapasaya sa'yo? Ang pag-abandona sa iyong mga kaibigan para sa kayamanan ay walang kabuluhan." Nakakagulat, kontrolado pa rin niya ang grupo ni Nami. Inactivate niya ang purong ginto at ginagawang sarili niyang puso upang makakuha ng kapangyarihan. Gumamit agad si Luffy ng haki para labanan siya. Sina Zoro at Sanji ay nakikipaglaban sa mga subordinate ni Mad.
Patuloy siyang gumagamit ng mga kadena para patumbahin si Luffy pabalik, kaya patuloy na ginagamit ni Luffy ang Gear 2 para atakihin siya. Napagtanto ni Usopp na tumataas ang acid solution. Sa kabutihang palad, lumitaw si Franky sa tamang oras. In-upgrade niya ang Sunny para makatagal sa acid. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Sanji kay Spychope, na hindi maintindihan kung paano siya nakikita ni Sanji. Si Zoro naman ay lumalaban sa babaeng ito. Kahit na anong pag-atake niya, hindi niya matamaan si Zoro, kaya ginamit ni Zoro ang kanyang espesyal na pamamaraan, pinaalis ang kanyang mga palaso, agad siyang tinakot hanggang sa himatayin. Habang si Sanji ay kinasusuklaman si Spychope, dahil kinain niya ang Devil Fruit na may kapangyarihan ng invisibility. Sa pagnakaw sa kanyang lihim na pangarap na makapasok sa mga silid ng kababaihan, agad siyang natalo ni Sanji. Sa panig ni Luffy, nakikipaglaban pa rin siya kay Mad. Si Luffy, na hindi pa babayaan ang kanyang mga kaibigan para sa kayamanan, ngunit naniniwala si Mad na ang pagkakaroon ng kayamanan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng lahat. Agad niyang binalot ng mga kadena ang kanyang katawan, patuloy na umaatake kay Luffy at sinabi, "Sa kayamanan, hindi ko kailangan ng mga kaibigan." Sagot ni Luffy, hindi ko pababayaan ang mga kaibigan ko." Kaya gumamit si Luffy ng Gear 3, patuloy na umaatake kay Mad, na naging sanhi ng pagkaputol ng lahat ng kanyang mga kadena, na nagpapalipad sa kanya. Sa wakas, si Luffy ay nagwagi. Sina Zoro at Sanji ay muling nakipagkita sa lahat. Matapos ang matinding labanan, nagsimulang makaramdam ng pagsusuka si Bunbury. Sinamantala ng grupo ni Luffy ang pagkakataon at nagmamadaling lumabas, na ikinatuwa ng lahat dahil nakatakas sila sa wakas. Biglang lumiwanag muli ang lantern ni Bunbury. Paliwanag ni Aesir, isa itong napakalaking piraso ng purong ginto. Gustong-gusto nitong maghanap ng purong ginto. Umalis si Bunbury. Kinaumagahan, nagpasalamat sina Aesir at Olga sa koponan ni Luffy. Gayunpaman, nag-aalala si Nami tungkol sa sakit ni Olga, dahil kulang sila ng purong ginto. Nang matuklasan nila ang karamdaman ni Olga bilang lagnat ng emperador, agad na sinabi ni Chopper na magagamot na ito, na ikinagulat nilang dalawa, at agad na hinabol ni Chopper si Olga upang bigyan siya ng gamot. Dahil doon, hindi na kinailangan pang mag-alala ni Olga tungkol sa sakit. Sa wakas, umalis na ang grupo ni Luffy. Nang maisip ng lahat na walang bunga ang kanilang paglalakbay, naglabas si Nami ng isang gintong invitation card. Isang imbitasyon sa pinakamalaking lungsod sa pagsusugal sa mundo, na agad na nagpapasaya sa lahat, at nagpas siyang pumunta sa Grand Tesoro. Sa panig ng Entertainment City Grand Tesoro sa oras na ito, ang lahat ay masayang sumasayaw at kumakanta, para salubungin si Tesoro, na kilala bilang hari ng mga kasino. Sa oras na ito, nakarating na rin ang grupo ni Luffy sa pinakamalaking entertainment city sa mundo, na ikinagulat ng buong grupo, dahil ang lungsod na ito ay isang malaking barko, kasing laki ng isang isla. Pagpasok pa lang nila ay nabigla na sila dahil lahat ng bagay dito ay gawa sa ginto. Kaya naman pumasok ang grupo ni Luffy sa performance area, na ikinagulat nila dahil hindi nila alam kung sino ang baliw na sumasayaw. Biglang, isang grupo ng mga pirata ang sumalakay sa barko ni Luffy. Napagtanto ni Tesoro na dumating na ang mga pirata na Straw Hat, kaya agad niya itong ginawang sentro ng pagtatanghal. Sumugod ang mga pirata para salakayin ang grupo ni Luffy. Sinalakay ng isang eskrimador si Zoro, ngunit agad siyang natalo sa hampas ni Zoro. Madali ring natalo ni Sanji itong matangkad na lalaki. Samantala, hinarap ni Robin ang lahat ng mga sundalo. Gumawa rin si Nami ng mga ulap ng kidlat para salakayin sila. Pagkatapos ay si Brook, Franky, at Usopp naman. Napagtanto ng kapitan na ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay bumagsak. Doon lang pumasok si Luffy. Ginawa niyang baril ang kanyang buhok para barilin siya, pero hindi ito epektibo laban kay Luffy, kaya agad siyang pinatumba ni Luffy na ikinatuwa ni Tesoro. Kaya agad niyang kinontrol ang ginto, nahuli ang takot na mga pirata na sinusubukang tumakas. Maaari pa niyang gawing ginto ang mga ito at tapusin ang kanyang pagganap sa isang napakagandang paraan. Sa puntong ito, tumuntong din ang grupo ni Luffy sa lungsod. Nang makitang napakalawak nito sa loob, na ikinatuwa ng lahat. Biglang sumulpot ang isang magandang babae, na agad na nakaagaw ng atensyon ni Sanji sa kanyang kagandahan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Bakara, isang tour guide para sa mga bisitang VIP dito. May listahan pa siya ng mga VIP guest mula sa grupo ni Luffy, dahil sila ay mga sikat na pirata na wanted ng gobyerno. Kaya't agad na naglabas si Bakara ng isang marangyang supercar, para gabayan ang buong grupo sa paligid ng Entertainment City. Nang makita ang masiglang kapaligiran dito, labis na ikinatuwa ng grupo ni Luffy. Ngunit sinabi ni Bakara na ito ay nasa labas pa lamang ng lungsod. Sa puntong ito,
dinala niya sila sa gitnang lugar, na ikinagulat ni Robin dahil lahat ng bagay dito ay gawa sa ginto. Paliwanag ni Baccara, lahat dito ay itinayo ni Tesoro, dahil tinipon niya ang lahat ng ginto sa mundo para itayo ang lungsod. Siya pala ang pinakamayamang tao sa mundo, at binansagan siyang hari ng mga kasino, na nagpa-excite kina Nami at Yusop, na gustong humiram ng ilang ginto para ibenta. Ngunit sinabihan sila ni Baccara na itigil ang ideya ng pagnanakaw ng ginto, dahil maraming transponder snails dito, at lahat ay sinusubaybayan. Sa puntong ito, gusto ni Luffy na pumunta agad sa kasino, kaya't kinuha ni Baccara ang buong grupo upang magpalit ng damit, na naging napakaklase ng buong grupo. Ang kasino pala ay itong mataas na gintong gusali. Biglang tumakbo ang grupo ng mga batang nagbebenta ng bulaklak. Bibili na sana si Yusop, sa hindi inaasahan, 5,000 berry ang presyo ng isang bulaklak. Agad nitong ikinagulat si Yusop, dahil ito ay masyadong mahal. Biglang nagsalita ang isa sa mga bata. Kailangan namin ng pera para makalaya. Ngunit agad itong pinigilan at itinaboy ni Baccara. Sa panig ni Tesoro, maluwag siyang umiinom ng alak. Biglang dumating ang kanyang nasasakupan para ipaalam sa kanya. Dumating na si Baccara kasama ang Straw Hat Crew, na ikinatuwa ni Tesoro, dahil gusto niyang gawing libangan niya ang mga tauhan ng Straw Hat. Biglang may lasing na tumatawa sa harap ni Tesoro, agad naman itong nagalit at agad na sinunggaban ang lasing na lalaki. Dahil sa lungsod na ito, siya ang hari, siya lamang ang nagpapahintulot sa kung sino ang maaaring tumawa. Kaya agad niyang ginamit ang ginto para sunggaban ang lasing, na dahilan para hindi ito makahinga. Sa panig ng grupo ni Luffy sa sandaling ito, nagsimula na silang pumasok sa pinakamalaking kasino sa mundo, kaya binigyan ni Baccara ang grupo ni Luffy ng isang batch ng chips na nagkakahalaga ng 20 milyong berry, upang ang buong grupo ay mag-enjoy dito. Kaya naman, agad na tumakbo si Luffy para maglaro. Ang unang laro, ang nilaro ng buong grupo ay isang larong karera. Sinabihan ni Nami si Luffy na wag magpatalo, dahil naglagay siya ng maraming pera sa larong ito. Agad na nagsimula ang karera. Ang lahat ng mga manlalaro ay pinapayagan na gawin ang anumang bagay upang manalo, kahit na ang paggamit ng mga baril upang barilin ang iba pang mga manlalaro. Sa oras na ito, mabilis na bumibilis ang grupo ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinatakbo ni Yusop ang sasakyan sa bangin, kaya agad na iniunat ni Luffy ang kanyang kamay para ibalik ang sasakyan. Dahil doon, naabutan nila ang dalawang nangunguna. Sa puntong ito, lahat ng tatlo ay pinataas ang kanilang bilis sa maksimum. Sa wakas, nanalo ang grupo ni Luffy, na nagpasaya sa kanila, at agad na nagpatuloy sa paglalaro ng iba pang mga laro. Sa hindi inaasahan, ang grupo ni Luffy ay patuloy na nanalo ng malaki, kaya ang halaga ng kanilang chip ay tumaas sa 30 milyong berry. Biglang iminungkahi ni Baccara na dalhin ang buong grupo sa VIP room, isang lugar na tutulong sa kanila na maging bilyonaryo. Pumayag naman agad si Nami. Nang isinakay ni Baccara ang buong grupo sa elevator, pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking ulo na tao. Ang kanyang pangalan ay Tanaka, ang pinuno ng seguridad ng kasino. Nakain pala niya ang Devil Fruit of Penetration, kaya pinangunahan niya ang buong grupo sa mga pader. Sa puntong ito, ang buong grupo ay dinala sa isang marangyang silid, isang lugar na nakalaan para sa mga bisitang VIP. Sa hindi inaasahan, may mga Marines pa pala dito. Sinabi sa kanila ni Baccara na huwag mag-alala, dahil ang lungsod na ito ay kinikilala ng world government bilang isang neutral zone. Biglang lumitaw ang isang matangkad na lalaki na nagngangalang Dice. Siya ang kampyon ng gaming floor, kaya agad niyang ipinakita ang kanyang husay sa pag-alog ng napakalaking dice, na ikinagulat ng buong grupo, dahil medyo baliw ang lalaking ito. Bigla, iminungkahi ni Baccara na pahiramin ang buong grupo ng 300 milyon berry, na agad na ikinabigla ni Nami. Sa pag-aakalang mayaman siya sa pagkakataong ito, sa hindi inaasahan, nailagay ni Luffy ang lahat ng kanyang taya sa even numbers. Agad na inilabas ni Dice ang dice. Buti na lang at even number pala ito, kaya ang buong grupo ay patuloy na nanalo ng malaki. Biglang sumulpot si Tesoro at binati ang grupo ni Luffy. Nang malaman nilang binansagan siya ng King of Casinos, sinabi agad ni Luffy na ako ang magiging Pirate King, na nagparamdam ng saya kay Tesoro. Kaya nag-propose siya ng taya kay Luffy para sa isang round. Kapag nanalo si Luffy, tataas ng 10 beses ang reward. Nang makita ang pagkakataong yumaman sa harapan nila, agad namang pumayag si Luffy. Pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng kanyang pera sa odd number. Biglang hinawakan ni Baccara ang likod ni Luffy. Pinagulong ni Dice ang dice, na even number pala kaya natalo si Luffy. Napagtanto ni Robin na si Baccara ay may kakayahan sa Devil Fruit. Lumalabas na ang kakayahan niya ay baguhin ang swerte. Nang walang kakaibang nararamdaman si Luffy, biglang sumakit ang tiyan, nadulas din sa balat ng saging.
Sa puntong ito lang napagtanto ng lahat, na niloko sila ni Tesoro, kaya hiniling niyang bayaran ng grupo ni Luffy ang 320 million berry. Napagtanto ni Zoro at Sanji na oras na para maglaban. Biglang nagkunwaring nahulog si Bakara, na nagpabighani kay Sanji sa dalaga. Kaya nagawa niyang hawakan ito, na agad na naging sanhi ng malas ni Sanji. Sinimulan din ni Tanaka na lihim na gamitin ang kanyang devil fruit para salakayin sila. Inatake ni Frankie si Dice. Sa hindi inaasahan, nasiyahan siya sa pagtama. Habang hinahamon naman ni Zoro si Tesoro, kaya naman agad itong lumapit sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang gawing ginto ang binti ni Zoro at madali niyang naharang ang atake ni Zoro. Noon lang niya sinabi sa lahat, nakakain ako ng Gold Devil Fruit, na kayang kontrolin ang lahat ng uri ng ginto. Sa simula pa lang pala pagdating dito ng grupo ni Luffy, palihim na niyang pinapasok ang mga gintong alikabok sa kanilang mga katawan. Sa makatuwid, maaari niyang gawing ginto ang buong grupo anumang oras. Sa puntong ito, hiniling niya sa buong grupo na bayaran ang kanilang utang sa kanya bukas ng gabi, kung hindi, agad niyang papatayin si Zoro. Kaya pumayag si Nami. Sa mga sandaling ito ay nag-iisip na sila kung paano mababayaran ang utang kay Tesoro, ngunit naramdaman ni Luffy na kumakalam ang kanyang sikmura, kaya kumain muna sila. Biglang may nakabanggang babae kay Nami. Napansin niya agad na ninanakaw ng babaeng ito ang kanyang pera. Nakilala siya ni Nami bilang si Karina, malapit na kaibigan ni Nami noon pa man. Lumalabas na nagtatrabaho rin siya para kay Tesoro, at magkalaban din sila. Sa wakas, kumain na si Luffy. Ibinunyag ni Karina na nagtatrabaho siya rito para imbestigahan si Tesoro at humanap ng paraan para nakawin ang kanyang ginto, dahil nagmamay-ari siya ng higit sa 20% ng ginto sa mundo. Sa puntong ito, inilabas ni Karina ang susi ni Tesoro at sa loob, mayroong mahigit 500 bilyong berry. Ito ay agad na ikinagulat ng buong grupo, dahil ang halaga ng pera ay maaaring bumili ng isang buong bansa. Kaya iminungkahi ni Karina na makipagtulungan sa kanya ang grupo ni Luffy para nakawin ang perang iyon. Agad namang pumayag sina Nami at Luffy, ngunit nang humingi si Nami ng 70 hanggang 30 split, nagtalo sila. Biglang may nakita silang dalawang bata na binubuli. Ipinaliwanag ni Karina na ang mga batang ito ay ibinenta ng kanilang mga pamilya para magbayad ng mga utang, kaya kailangan nilang maging mga alipin sa buong buhay ni Tesoro. Biglang pumasok ang isang lalaki para pigilan ang mga nang-aapi. Nakiusap pa siya na iligtas ang mga bata. Nang makita siyang nananatiling tahimik, pinahintulutan pa silang tapakan, ay galit na nagtanong si Luffy, bakit hindi ka lumaban? Ngunit para sa kanila, kung walang pera, hindi magkakaroon ng kalayaan. Sa oras na ito, dumating si CP0 Spandam upang hanapin si Tesoro. Gumamit pala siya ng pera para suhulan ang world government at balak nilang tawagan ang Navy para hulihin si Luffy. Sa kabilang panig, iniimbestigahan din ng Revolutionary Army si Tesoro. Nang malaman na nandito rin si Luffy, nagulat ito kay Sabo. Samantala, hinihiling ni Lucci si Akaino na mag-deploy ng 10 barkong pandigma upang mahuli si Luffy. Kinaumagahan, nagsimulang maghanda ang grupo ni Luffy para sa plano, at namili sila ng maraming disguise. Pagsapit ng gabi, hinangad ni Nami na kausapin si Karina, sinisisi siya sa pag-abandona sa kanya noong nagnakaw siya sa kayamanan ni Mad noon. Pareho pala silang patuloy na pinapahirapan ng mga oras na iyon, kaya iminungkahi ni Karina na i-ransom silang dalawa, pero hindi na bumalik si Karina. Napagtanto ni Nami na nalinlang siya, kaya nagpasya siyang ibigay ang kanyang kayamanan sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ninakaw din ni Karina ang kayamanan ni Nami, dahilan para mawalan ng pag-asa si Nami. Sa puntong ito, nanatiling walang pakialam si Karina dahil sa oras na iyon, wala siyang ibang mapagpipilian na itago ang kanyang kayamanan. Ngunit nagpasya si Nami na magtiwala muli kay Karina. Pagsapit ng gabi, handa na ang lahat para nakawin ang pera ni Tesoro. Ang kanilang plano ay pumasok sa pinakamataas na palapag ng gusali, dahil ang kabuuan ng 500 bilyong berry ay matatagpuan doon. Gayunpaman, ang gusali ay binabantayan ng husto kasama ng maraming surveillance snails, kaya kinailangan muna ng grupo ni Luffy na pumasok sa control room para i-deactivate ang lahat ng surveillance device. Pagkatapos, ang buong grupo ay magpapatuloy sa paglusot, gamit ang hagdanan upang maabot ang safe. Sa puntong ito, nagsimulang kumilos si Luffy. Umakyat sila ni Frankie mula sa labas. Samantala, ang team ni Nami ay nagpanggap bilang mga taong tagapaglinis. Agad na nakuha ni Karina ang atensyon ng grupo ng gwardya. Pinayagan ang team ni Nami na makalusot sa loob gamit ang dice device papunta sa VIP area. Dahil dito, matagumpay na nakalusot ang buong grupo. Sa panig ni Luffy, umaakyat pa rin sila pataas.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho silang nadulas at nahulog. Buti na lang at hinila ni Frankie si Luffy. Kaya naman, matagumpay silang nakapasok sa gusali. Samantala, tumatakbo ang grupo ni Nami patungo sa hagdan. Bigla silang nakadiskubre ng maraming alarm owls dito. Napagtanto ni Karina na naririnig ni Chopper ang mga tunog ng hayop. Kaya naman, pinamunuan niya ang buong grupo na dumaan sa kawan ng mga kwago. Sa hindi inaasahan, nakita si Brook. Ngunit hindi nag-alarm ang kawan ng kwago, dahil inakala nilang si Brook ay patay na. Sa puntong ito, ang buong grupo ay nakarating sa pasukan ng hagdan. Sa panig ni na Frankie at Luffy, nakakita sila ng napakalaking transponder snail. Kaya, palihim na pumasok si Luffy sa ibaba upang putulin ang koneksyon sa pagsubaybay. Akala nila ay nagtagumpay sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadiskubre siya kaya agad silang sumugod para salakayin si Luffy. Agad namang tumalon si Frankie para alalayan siya. Sinamantala nila ang pagkakataong ito, tumakas sila. Sa hindi inaasahan, inatake si Frankie ni Tesoro. Nagulat siya nang makitang pumasok si Luffy dito, at ipinakita kay Luffy na magiging ginto si Zoro, na ikinagalit ni Luffy. Agad niyang ginamit ang Gear 2 para salakayin siya, ngunit nagawa niyang harangin at pigilan ang mga kamay ni Luffy, na naging imposible para sa kanya na makatakas, kaya itinapon niya ito kay Tanaka para hulihin silang dalawa. Sa panig ni Nami, napagtanto nilang nahuli si Luffy, kaya kailangan nilang humanap ng paraan para makatakas mula roon. Mabilis na nahanap ng mga sundalo ang grupo ni Nami. Agad na natalo ni Sanji ang lahat ng mga bantay na sundalo. Biglang tumakbo silang lahat sa isang silid na para sa Celestial Dragons. Nang makita ang Celestial Dragons doon, nakaisip kaagad ng plano si Nami. Sa panig ni Luffy, nakakulong siya sa isang silid na ganap na gawa sa ginto, na ikinagulat nilang dalawa. Biglang lumitaw ang isa pang grupo ng mga tao. Nangangailangan pala sila ng pagkain at inumin, sa kabila ng maraming ginto sa kanilang mga kamay. Agad na sinabi ng lalaking ito kay Luffy na ang lugar na ito ay tinatawag na Gold Prison, na ginawa mismo ni Tesoro para pahirapan ang iba. Biglang napagtanto ni Frankie na ang matandang ito ay si Resmax, isang maalamat na sugarol na hindi pa natatalo sa isang laro, at sumali siya sa hukbong revolusyonaryo. Ngunit nang gusto ni Luffy na agad na talunin si Tesoro, agad siyang pinigilan ng lahat, dahil anumang galaw ay agad na maaalerto kay Tesoro. Sa puntong ito, sinabi ng lahat kay Luffy, hindi kayang kontrolin ni Tesoro ang gintong nakalubog sa tubig dagat, ngunit ang tubig dagat ay nasa ibaba lamang ng barko. Ang tanging paraan upang makakuha ng tubig dagat ay sa pamamagitan ng pipeline na ito. Bagamat sinabi nilang walang nakaligtas sa loob nito, ngunit hindi nagdalawang isip si Luffy na tumalon kaagad. Sinabi ni Frankie, na ito ay isang malaking sugal para sa lahat. Sa panig ni Tesoro, ipinaalam niya kay Zoro na siya ay papatayin, dahil ang grupo ni Luffy ay hindi makakakuha ng sapat na pera. Pero nagtiwala pa rin si Zoro sa lahat, sigurado siyang darating sila para iligtas siya. Habang ang grupo ni Nami ay nagbalat kayo bilang Celestial Dragon Men, bilang isang resulta, madali nilang naloko ang mga tropang bantay. Sa panig ni Luffy, kasama niya ang mga bilanggo, naghahanap ng tubig dagat. Bigla silang nakakita ng isang higanteng propeller. Sinabi ni Resmax na ang propeller na ito ay gawa sa sea stone. Walang paraan para malampasan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang hindi nag-iisip ay agad na tumalon si Luffy pababa. Tinamaan siya ng propeller, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Desididong malampasan ito para talunin si Tesoro. Kaya naman, agad na hinila ni Frankie si Luffy. Nang makita ang determinasyon ni Luffy, nagpa siya si Resmax na tumaya kay Luffy minsan, kaya, agad siyang tumalon pababa sa propeller. Natamaan man siya ng propeller, kahit na, desidido pa rin siyang pigilan ito. Nang makitang walang sapat na lakas si Resmax, kaya, tumalon din ang lahat para tulungan siya, dahil wala na sa kanila ang gustong umutang kay Tesoro, at gusto nilang mabawi ang kanilang kalayaan. Sa wakas, huminto ang propeller. Kaya naman, nagtagumpay ang grupo ni Luffy sa pagsulong sa water pumping room. Samantala, natagpuan din ng grupo ni Nami ang safe ni Tesoro. Kinuha agad ni Karina ang susi para mabuksan ang safe. Akala nila ay nagtagumpay sila, ngunit ito ay talagang isang bitag na itinakda ni Tesoro, na humahantong sa kanila sa execution show ni Zoro. Simula pa lang pala ay niloko na sila ni Karina. Nagulat ito kay Nami, hindi makapaniwalang niloko na naman siya nito. Sa puntong ito, labis na ikinatuwa ni Tesoro, dahil ang grupo ng Straw Hat ay ginawa niyang kanyang libangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam din niyang pumunta ang grupo ni Luffy sa water pump. Sa sandaling ito, sinira ni Luffy ang water pump, na naging sanhi ng pagbaha ng tubig dagat, na nagdulot ng paghuhugas ng ginto ni Tesoro. Gayunpaman,
Hindi nila alam na sinusubaybayan sila ni Tesoro, kaya't isinara niya ang lahat ng mga pinto sa layuning lunurin sila sa tubig dagat, na ikinabahala ng grupo ni Nami. Habang nagsasaya si Tesoro dahil kayang gawin ng kanyang pera ang lahat, agad na ikinagalit ni Sanji at inatake si Tesoro. Kaya kinokontrol niya ang ginto upang makuha siya at ang iba pa. Sa puntong ito, lumikha siya ng 2 gintong hammer upang i-execute si Zoro. Nang akala niya ay siya na ang nanalo, sa hindi inaasahang pagkakataon, nawalan ng kuryente ang buong lungsod, kaya natarante si Tesoro sa mga nangyayari. Natatawang sabi ni Nami, niloko ka na namin ngayon. Biglang nagsimulang bumulwak ang tubig dagat, na lumikha ng ulan na tinangay ang ginto ni Tesoro saan man sa lungsod. Dahil doon, napalaya si Zoro at ang lahat. Nakatakas din si Franky at ang lahat. Sa puntong ito, hindi pa rin maintindihan ni Tesoro ang nangyayari. Lumalabas na hindi man lang nagtaksil si Karina sa grupo ni Luffy, at sa simula pa lang, bahagi na ng kanilang plano si Tesoro. Tanging si Luffy lang ang walang alam sa planong ito, kaya't ang buong grupo ay handang lumaban, dahilan para magalit ng husto si Tesoro. Hindi siya makapaniwalang niloko siya. Lumalabas, palaging gusto ni Tesoro na maging isang bituin mula sa murang edad. Ngunit dahil napakahirap ng kanyang pamilya, napilitan siya sa buhay ng krimen. Hanggang isang araw, nakilala niya ang isang aliping babae na nagngangalang Stella. Mula noon, determinado si Tesoro na kumita ng malaki para mabili ang kalayaan ni Stella. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay binili ng isang Celestial Dragon. Ginawa pa nitong alipin si Tesoro. Dahil alam niyang namatay na si Stella, labis na naghihirap si Tesoro, kaya determinado siyang maghiganti sa lahat ng nangahas na kutsain siya. Kaya, inactivate ni Tesoro ang lahat ng ginto sa gusali, na ginawang ginto ang lahat ng nasa kanilang kinalalagyan. Agad na pinalayo ni Franky ang buong grupo. Sa sandaling iyon, si Tesoro ay nagbagong anyo sa isang higanteng gininto ang mekanikal na figura. Sabi niya kay Luffy, dudurugin ko lahat ng bagay dito sa mundo. Nagalit ito kay Luffy. Agad siyang tumalon at ginamit ang Gear 3 laban kay Tesoro. Gayunpaman, si Luffy ay tinaboy niya. Mabilis na nag-transform si Dice at inatake si Zoro. Gayunpaman, nagawa ni Zoro na harangan ang pag-atake. Lumalabas na si Tesoro ay lumikha ng gininto ang baluti para sa kanila, nakatulong sa pagpapalakas ng lakas, kaya, ang buong grupo ay napapaligiran nila. Samantala, si Luffy ay nahuli ni Spandam gamit ang Sea Stone Spike Chain. Lumalabas na gusto niyang maghiganti kay Luffy para sa insidente sa CP9. Buti na lang at dumating ang batang ito sa tamang oras para tulungan si Luffy. Dumating din si Raze Max at ang iba pa, para pigilan ang mga sundalo. Dahil doon, nakatakas si Luffy mula sa mga kadena, kaya, pinatulog niya si Spandam. Si Zoro naman ay nakikipaglaban kay Dice. Nakapagtataka, ang kanyang mga pag-atake ay hindi maaaring tumagos sa kanyang baluti. Habang sina Sanji at Robin ay nakaharap kay Tanaka, patuloy siyang lumilipat, kaya nahihirapan silang makasabay. Agad na hinuli ni Tanaka si Robin para takutin si Sanji. Samantala, inalis ni Bakara ang swerte ng lahat, kaya hindi siya matamaan ni Usopp. Sa sandaling ito, gumamit lamang siya ng isang barya, na naging dahilan upang ang lahat ay matamaan ng isang malapit na nakamamatay na bomba. Napagtantong walang paraan upang labanan siya, agad na tumakbo si Usopp palayo. Habang si Luffy ay bumalik upang labanan si Tesoro, siya ay sinuntok ng diretso sa lupa. Gayunpaman, agad namang gumanti si Luffy sa kanya. Biglang sumulpot din ang Navy para umatake sa kanila. Lumalabas na ang layunin din ni Lucci ay talunin si Tesoro. Nakapagtataka, lumitaw ang isang pader na apoy na nagpatigil sa Navy. Dumating na pala si Sabo. Hindi ako papayag na makialam ka sa laban ng aking nakababatang kapatid. Agad siyang nag-transform at nilabanan si Sabo. Samantala, patuloy na sinasalakay ni Luffy si Tesoro. Gayunpaman, wala sa kanyang mga pag-atake ang maaaring tumagos sa layer ng ginto ni Tesoro. Dahil dito, pinalo ng malakas ni Tesoro si Luffy, na nagpalipad sa kanya ng isang malakas na suntok. Naisip ni Karina na natalo si Luffy. Nang balak niyang salakayin si Karina, napapanahon siyang nailigtas ni Nami. Hindi maintindihan ni Karina kung bakit siya iniligtas ni Nami. Dati pala, hindi pinabayaan ni Karina si Nami, at bumalik siya para lokohin ang isang lalaki na nagngangalang Mad, para makatakas si Nami. Kaya sa pagkakataong ito, nagpa siya si Nami na tulungan si Karina, na sinasabi sa kanya na magtiwala sa kanilang kapitan. Biglang nahuli si Nami ni Tesoro. Sabi niya, walang magagawa ang mga kaibigan mo. Habang balak niyang harapin si Nami, bumangon si Luffy. Hiniling niya na pakawalan niya si Nami. Nang makita niya si Luffy ay naalala niya ang nakaraan niya kaya agad niyang itinapon si Nami. Buti na lang at nahuli ni Luffy sina Nami at Karina sa tamang oras.
Nang umatake si Tesoro, inihagis sila ni Luffy kay Robin. Pagkatapos ay inactivate niya ang Gear 4 para harangan ang pag-atake ni Tesoro, na naging sanhi ng pagkabasag ng isa sa mga gininto ang braso ni Tesoro. Pagkatapos ay nagpakawala si Luffy ng isang napakalakas na suntok, na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Sa panig ni Robin, nahuli niya si Tanaka. Natuklasan niya na ang mga pagbabago lang ng isang bagay ang kaya niyang gawin, kaya agad na kumilos si Sanjay para talunin siya. Sa panig ni Bakara, nang balak niyang harapin ang grupo ni Chopper, gumamit si Usopp ng pouch para agawin ang kanyang mga barya, na hindi inaasahang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang swerte. Sa loob pala ng pouch ay may lucky draw machine na sumisipsip ng lahat ng swerte niya. Para naman kay Zoro, nagpa siya siyang seryosong labanan si Dice. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang sword strike lang, nabasag na agad niya ang balute niya. Akala ng lahat ay natalo na si Tesoro. Bigla niyang inilabas ang lahat ng ginto sa lungsod, agad na nakuha ang lahat at nagbabalak na i-absorb ang mga ito. Sabi niya, ang ginto ay tutulong sa akin na maghari at dominahin ang mundo. Kung gayon, bakit hindi mo subukang dominahin ang aking kamao? Agad na pinalaki ni Luffy ang kanyang braso, kaya agad siyang inatake ni Tesoro. Akala niya ay natalo niya si Luffy. Sa hindi inaasahan, patuloy na umabante si Luffy at tinalo si Tesoro sa isang malakas na suntok. Sa wakas, si Tesoro ay natalo ni Luffy at nahulog sa barko ng Navy. Kaya wala nang dahilan si Lucci para labanan si Sabo. Kahit nanalo si Luffy, sabi ni Karina, malapit nang sasabog ang barko ni Tesoro. Nagdulot ito ng takot at pagtakas ng lahat. Biglang nagpasya si Karina na isakripisyo ang sarili para kontrolin ang barko palayo sa lahat. Ipinagkatiwala niya si Nami kay Frankie para kunin siya. Habang nag-aalala ang lahat, sa pag-aakalang sasabog ang barko, ito pala ay fireworks lamang. Talagang dinaya ni Karina ang lahat para kunin ang lahat ng ginto ni Tesoro para sa kanyang sarili. Biglang inatake ng Navy ang grupo ni Luffy, kaya napagtanto nilang oras na para umalis. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.